Ayan po mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat at narito na naman po ako at muling magbabalik at may itatopic na panibagong vlog sa inyo about sa mga gamit na pinalilimusan ng mga tao na nagsasabi sa akin o nagpapa-aura o nagsasabi kung buhay ba ang kanilang gamit o nag-aalangan daw sila sa kanilang gamit kung may bisa daw o wala. Ito lang ang masasabi ko sa inyo mga kapatid. Dapat ang doon kayo magtanong sa sa sinasabi ng kung saan kayo nagbumili ng inyong gamit, ay doon po kayo magtanong sa sa binilhan ninyo o sa pinalimusan ninyo, dahil sila po ang nakakaalam ng pamamaraan na yan. Dahil bawat manggagamot po ay meron pong pamamaraan kung paano buhayin o basbasan ang bawat gamit. Ayan po mga kapatid. Pero sa akin kasi mga kapatid, pag sila po ay naglimos sa akin ng mga gamit, ay dinadaan ko po yan sa tamang proseso. Hindi po ako na sinasabi na bago dumating yung mga pinalimusan nilang gamit, yung mga ganito, yan, ay nakakonsagra na yan mga kapatid, nakakonsagra yan. Kinukonsagrahan ko yan at ipinapakita ko talaga na ang kanilang gamit ay buhay at dinadaan ko yan sa tamang proseso. Yan po sa mga sa mga nagtatanong po diyan sa akin, ay hindi ko po alam kung ano ang mga pamamaraan ng mga ng mga tao na yan na sa pinalimusan ninyong gamit, dahil sila ang nakakaalam niyan. Merong iba na nagrereklamo sa akin na simula daw nung dumating yung po mga kapatid, yung kanilang gamit ay napapahamak daw sila, nadidisgrasya daw sila, o ganito ganyan, o naging masalimuot ang buhay nila. Kasi po bago po kasi kayo mag ng isang gamit, ay anuhin po muna ninyo, kilatisin po muna ninyo ang isang tao na iyan kung yan ba ay legit, yan mga kapatid. Dahil po meron pong iba na merong iba na mga manggagamot na nagbibenta lang ng mga gamit, yan, nagbibenta ng mga gamit na pagkatapos ililimusan sa kanya ay binibigay na lang na hindi nakukonsagrahan. Mali po yun mga kapatid, dahil sa isang igla po maaari pong mapahamak ang inyong ang inyong client o ang inyong kapanalig diyan pag hindi ninyo dinaan sa tamang proseso ang pagbabasbas ng mga gamit mga kapatid. Ito ang katotohanan diyan. At sa akin kasi ituturo ko mga sikreto na ang mga sekreto kung paano magbasbas ng gamit o kung paano magkaroon ng buhay o bisa. Ayan mga kapatid, makikita nyo ang aura niyan mga kapatid. Ayan, sa mga nag-order o nanglimos ng gamit na ito, ang isang security guard, ayan, isang security guard, at saka yung isang kilala kong pumupunta dito sa bahay at naglimos ng gamit. Isa siyang sa mga furniture po mga kapatid. Kumuha po siya ng pandepensa para sa kanyang sa kanyang katawan mga kapatid. Ituturo ko po sa inyo at ako po ay humihingi ng paumanhin sa inyo. Ayan, sa tatlong nag-order nito, ayan, sa aking mga kaibigan na kasi doon ako nag-order sa aking kaibigan na nagpapagawa ng amulet mga kapatid. Ang sabi niya kasi sa akin nung kinontak ko siya ay ang mga gamit daw ay na-delay gawa daw ng bagyo. Ayan, baha daw doon sa kanila at maulan daw, kaya na-delay yung pagpapadala na itong mga gamit na ito. Ayan, at mamaya ay dinasalan ko lang ng kakaunting dasal pangbuhay ng gamit at nandito na agad yung resulta. Yung aura ng gamit ay talagang mga kapatid, talagang ang nagliliwanag sa aura. Kasi po kung totoo mga dasal, kasi po mga kapatid, bago po talaga yan i-ano niyo sa inyong client o sa kapanalig niyo o kumukuha ng inyong mga gamit, lalong lalo na yung mga amulet at mga pangontra, ay dadaan po ninyo sa tamang proseso yan. Ang sa akin kasi mga kapatid, 5 pilang ang aking pamamaraan diyan mga kapatid. Ang 5 P na yan ay napakabisa mga kapatid. Unang-una po mga kapatid, pag dumating po ang inyong gamit, pag dumating po ang gamit sa inyo o saan man ninyo kinuha yan o saan man ninyo pinagawa yung inyong amulet na yan, ay di po pwede yun mga kapatid na
ibibigay nyo na agad sa sa inyo, sa nag-order sa inyo. Mali po 'yun mga kapatid, dahil maaari pong mapahamak po ang inyong mga client o mga kapanalig ninyo sa kumukuha sa inyo ng pangontra, kung ano mga pangontra yan. Ayan, tulad ng ganito. Dapat po mga kapatid, dinadasalan po ito. Unang-una po ang gagawin ninyo diyan mga kapatid, ituturo ko po sa inyo. Unang-una, ang pagtanggal ng mga negatibo sa gamit. Pagdating po ng inyong gamit ay ibababad po ninyo ito sa suka na merong asin, para ang mga negatibo, mga malas o kung ano man ang, kasi po mga kapatid, bago ibinigay po sa inyo diyan ng inyong ng mga gumagawa sa inyo, ayan, ito sa akin mga kapatid, ito kasi mga kapatid, ang ano nito, ang gumawa nito legit talaga. Yung ibang gumagawa lang, hindi naman ako naninira sa ibang mga antingero. And sa kalimitan sa iba kasi merong ibang dasal na ikinakarga. Unang-una po mga kapatid, ibababad po ninyo ito sa tinatawag na tatlo yan mga kapatid, sa tubig na galing sa ilog, sa isang kutsarang asin at saka sa suka, para ang mga negatibo dito sa mga gamit ay mawawasak at madudurog at mawawala na ng mawawala na yung wala ng bisa ito mga kapatid. Wala ng bisa kasi binabad nyo sa suka, sa tubig na galing sa ilog at sa may sa asin. Ayan, hindi wala na. Pagkatapos yung mga kapatid, maghanda po kayo ng tatlong kandilang puti sa pagbubuhay ng gamit. Ayan, ito lang yung mga kung may mga orasyon kayo diyan na pagbubuhay ng gamit na puro kanan at walang kaliwa, ay talagang dadaloy po ang liwanag at lakas ng inyong mga gamit. Ayan po mga kapatid. Ang pangalawang pamamaraan, unang-una kasi mga kapatid, ang pagtanggal ng mga negatibong enerhiya sa inyong mga gamit, kung ano mga amulet diyan. Ayan, so kung ano man ay ganun po ang inyong pamamaraan. Ang pangalawa, ang pagbubuhay ng mga gamit. Ayun po, may mga dasal po diyan, may mga orasyon po diyan. Dapat po pag meron kayong sa aklat ng pangkukonsagra, nakakumpleto po yan ang mga pagsasalansan diyan. Dapat meron kayong mga pangbuhay na mga orasyon. Yan. Ang pangatlo, ang pagkukonsagra at pagkakarga ng mga bisa. Ayan. Ang pagkakarga ng mga bisa niya mga kapatid, kung ano ang mga ikinarga mo diyan, mga orasyon o mga tagabulag o tagaliwas, ayan, iihip ninyo diyan sa inyong gamit at sa tubig na parang ibabasbas o tinatawag na holy water. Yan. Ayan, pagbabasbas, taguliwas, tagulilong o proteksyon sa anumang uri ng itim na mahika o proteksyon sa anumang uri ng kulam, barang, palipad hangin, tigal po. Yan po ang inyong sa pangkukonsagra po. Diyan po kayo dadako sa mga orasyon. Yan, kontra kulam, kontra barang, palipad hangin, rabelta. Diyan po kung ano-ano po ang mga orasyon. Ayan, orasyon ng ganyan. Tapos ang pagbabasbas mga kapatid, ang ikaapat, ang pagbabasbas. Ipapatungkol niyo sa inyong gamit na sa pamamagitan ng trispiko na ito ay binabasbasan kita upang iligtas sa anumang kapamakan ang magtatangan nito sa anumang uri sa anumang uri ng espiritual na karamdaman, mapakulam, barang, palipad hangin, tigal po, gayuma, usumpa at kung ano-ano mang uri ng itim na nabibiktima. Ang tao magtatangan nito ay binabasbasan ko kayo na sila ay inyong protektahan. Ayan po, iihip po ninyo dito sa mga yan, pagbabasbas. At patutungkulan po ninyo to mga kapatid, patutungkulan ninyo. Ang patungkol nito, kung sino ang pangalan ng taong iyon, kunyari ito si Pedro, ito yung isa si Juan, ito yung isa si Tuto, ayan. May mga patungkol yan mga kapatid, may mga patungkol. Kung sakaling nanakawin man ito sa kanila, ay hindi nila ito magagamit, di sila nito mapoprotektahan kasi nakapangalan, may patungkol. Ayan ang dapat diyan, may mga patungkol yan na sa pamamagitan ng nito ay protektahan ninyo si Juan sa lahat ng uri ng itim na mahika, disgrasya, panganib o kung ano man ang mga tangka sa kanyang buhay. Ayan po ang tamang pamamaraan niyan, para kahit papano ay hindi po mapapahamak ang taong bumibili sa inyo ng gamit. Ayan po ang sinasabi ko po yan sa inyo, sa mga makapanood nito, sa mga kapwa ko antingero, para idaan natin sa tamang proseso ang ating pagbabasbas ng ating mga gamit, yung mga amulet. Ayan.
ang mga amulet. At ang sabi naman ng iba, ang mga amulet daw ay hindi daw umaasenso ang mga ang mga tao pag may mga tangan na mga ganito, may mga amulet o anting-anting. Mali po 'yun mga kapatid. Nasa tao po ang swerte, hindi sa gamit. Yan ay kung ikaw naman mga kapatid ay kung umaasa ka lang sa ganyan at kung wala kang permanenteng trabaho ay talagang hindi ka talaga asenso. Ayan ang katotohanan dyan. Tsaka ang ano po mga kapatid, pag mayroon po kasing pag sa akin po kasi kumuha ang mga gamit, ang mga taong nananalig sa akin ay may mga ano po ito, may mga babala po sa mga taong nagtatangan ito mga kapatid. Yan po ay subok na rin, at ang kalimitan ay may kumuha nito sa akin ay isang sundalo na naka-assign doon sa Cebu. Ayan. Ito yung gamit niya mga kapatid, kasi ang sa akin kasi mga kapatid, subok ko na itong mga gamit ito talaga. Sa dami kong tangan na gamit ay ito lang talaga ang sinusuot ko dahil napakaganda at talagang tested talaga. At talagang pag ikaw ay naiipit sa may mga panganib o may nagtatangka sa iyong buhay, ay sila po ay nagbibigay ng babala. Ayan po, nagbibigay po sila ng babala, tulad nung kung may pinagbabalakan ka ng masama o ikaw ay gagawa ng hindi maganda, kung ikaw ay aatakihin sa spiritual. At ipapakita ko kung ano ang mga bisa nito mga kapatid. Kung ang mga kapatid, kung ang inyong amulet, ayan, kung ang amulet ninyo ay umiinit ang inyong amulet at hinahawakan ninyo, may nanunubok sa inyo na ang amulet na ito ay dumidepensa sa inyo. Yan po ang katotohanan dyan, na itong amulet na ito ay didepensa sa inyo sa spiritual. Kunyari titigalpuhin kayo ng tao na may kaalaman sa spiritual, at malalaman mo yan at pag uminit ang inyong gamit o inyong amulet o kung ano man ang pangontra na galing sa mga legit na manggagamot, ay iinit yon. Malalaman mo na may nanunubok sa'yo na pinoprotektahan ng iyong gamit. Ayan po ang una. Ang pangalawa naman po, kung kayo po ay dadayo sa isang lugar, ayan, sa isang lugar, at nakakaramdam ka po bigla ng nakaramdam ka ng bigla ng kaba sa iyong sa iyong dibdib, parang kinakabahan ka na wala ka namang kinatatakutan, yan po ay nagbibigay ng sign ang iyong gamit. Nagbibigay ng sign ng iyong gamit na yan, kasi may mga patungkol yan mga kapatid. Nagbibigay ng sign ang iyong mga gamit na ikaw ay umalis dahil may magkakaroon ng gulo. Yan po ang pangalawang babala. Yan. Pag ikaw ay kinabahan o kinutuban ka na bigla kang kinabahan na wala ka namang kinakatakutan, yan po ay sign na umalis ka na dyan sa lugar na yan, dahil yan po ay may kaguluhan na magaganap. Ayan. At sa pangatlo, eto mga kapatid, kung ikaw naman po ay nasa handaan, ayan, o sa inuman, ayan, may mga sign din po yan na nagbibigay ng babala. Kumbaga po mga kapatid ay kumbaga po nakatagay po kayo diyan, nag-iinuman po kayo sa isang lamesa, at hindi inaasahan na nahulog yung mapabaso man yan o kutsara o kung ano man na nasa lapag na sa sa lamesa na yan, o basta may nahulog na hindi sinasadya ng taong yon, ay umalis ka na diyan mga kapatid. Umalis ka na diyan sa iyong sa handaan o may okasyon, dahil may mga tao diyan mga kapatid. Siyempre pag lasing na ang tao, di na maiwasan ang mga kursunada, mga pagtitripan ka, lalo na pagdayo ka. Yun na po ang sign na pag may nahulog na kutsara diyan sa lamesa o na hindi naman sinasadya, ay babala po yan na ikaw na ay umalis na. Dahil sapagkat mayroon dyan na nagpaplano, hindi man ikaw ang pinagpaplanuhan dyan, mayroong iba dyan mga kapatid na nagkukuntsabahan yan sila na hindi mo alam kung ano ang kanilang mga plano o balak, kung hindi man sa'yo o sa ibang tao nila gagawin. Ikaw mga kapatid, yan ang sign na yan, ay ikaw na ay umalis. Yan, wag ka lang magpapahalata na aalis ako ganto ganyan. Ang sasabihin mo lang ay iihi lang ako, ganun lang yan, o magbabawas lang ako diyan sa labas, pero diretso ka na uwi, para kung sakaling magkagulo man diyan sa loob, hindi ka madadamay. Ayan po ang mga sign yan mga kapatid, na
talagang ang gamit po talaga, pag buhay po ang iyong gamit ay nagbibigay po talaga ng babala yan. At ito naman mga kapatid, kung ikaw ay may pupuntahan sa isang bagay, isang lugar, sa isang bagay, kung ano man mga handaan, okasyon, kung ang iyong ang iyong katawan ay masama o mabigat ang iyong pakiramdam, ay wag po kayong tumuloy, dahil maaari po may mangyayari po sa inyo, o dinidipinsahan ka lang ng iyong ang pangontra na yan, dinidipinsahan ka lang yan kung na dapat walang mangyari sa inyo. Kaya minsan pag pumupunta po sa mga ibang lugar, ako nangyayari din to minsan sa akin mga kapatid. Pag ako ay pumupunta sa isang lugar na parang hindi ako komportable at sumasama ang pakiramdam ko, hindi po ako tumutuloy mga kapatid, dahil hindi natin alam ang nang mangyayari diyan sa daan, o kung ano man, ay alam mo naman ang mga tao ngayon, at iba na talaga ang sitwasyon ng ating sa panahon ngayon mga kapatid. Pag ano po talaga, pag masama pang pakiramdam ko, hindi na po ako tumutuloy, kahit ano pong ano nila sa akin, na pilit nila na pumunta ako, ay hindi po talaga ako pag lalong sumasama ang pakiramdam ko, dahil may mangyayari at mangyayari talaga diyan. Ayan lang talaga ang diyan, ang sikreto para alam mo rin kung ang pagtatanga ng isang gamit ay buhay. Yan po mga kapatid ay nagbibigay ng babala. Hindi lang sa spiritual, sa physical at sa iyong kaligtasan ay nagbibigay ng babala. Ikaw dapat na may alam sa spiritual. Kung ikaw mismo ang naka-experience ng ganyan, ay ipakita mo o ibahagi mo rin sa kukuha ng iyong mga sa inyong mga gamit, lalong-lalo na yung mga kumuha nito ay security guard, yan. At yung iba, yung nagtatrabaho sa furniture. Ayan po ang mga kalimitan na kumukuha sa akin. Yung iba naman ay yung mga sundalo. Ayan, na nagsasabi din sila na wag na lang daw i-mention ng kanilang pangalan, dahil nagtatrabaho sila sa sa ating gobyerno, dahil mahirap po yung mga kapatid. Yan po ang sabi nila. Pero marami pong kumukuha sa akin ng mga bao, yung mga tinatawag niyan dito yung ng niyog, yung bao. Yun, yung maraming umaano din sa akin, kumukuha. At kalimitan ay tested naman ang aking mga gamit, at wala po talagang nagrereklamo diyan sa Bago po kasi ako mga kapatid na ibinablog ko ang aking mga gamit, ay sinisigurado ko po na sinasaliksik ko. Ayan. At kung i-question man nila ako, ay hindi ako mapapahiya sa kanila. Ayan. At kung may itatanong man sila sa akin, mayroon ako maisasagot na hindi naman ako mapapahiya sa kanila. Ayan po ang diyan, ang diyan mga kapatid, sa kung sino ang kung saan kayo kumuha ng inyong gamit, ay doon po kayo magtanong kung ano ang bisa niyan, dahil sa bawat antingero mga kapatid ay iba-iba po ang pamamaraan ng pagbabasbas niyan, pagkukonsagra o pagbubuhay. Ayan. At pagtatanggal ng mga negatibo. Ayan po dapat ang diyan, ang kailangan diyan, at yung patungkol. Ang importante po diyan mga kapatid ay ang patungkol. Ayan, kung ang pangalan po ang pinatungkol mo dito sa isang gamit ay si Juan lang po ang kaniyang poprotektahan nito. Kung si Juan lang ang kanyang poprotektahan nito, wala na. Kung sakaling nanakawin man ito ng tao may balak sa kanya, ay mga kapatid, ay hindi sila poprotektahan nito, dahil nakapatungkol ito sa kanila. Ayan ang katotohanan diyan mga kapatid, sa mga gamit na aking pinalilimusan na mga amulet na ito. Ayan. At ako po ay humihingi po ako ng pasyensya sa mga kumuha, at sinasabi nila matagal daw. Nagkaroon lang ng aberya mga kapatid, ang nagpapanday nitong mga amulet na ito, at may mga ilang araw ay may bagyo. Ayan. Pero yung pera po ninyo, kung gusto po ninyo na ibalik po ang bayad, ay ibabalik ko po sa inyo. Hindi po ako scammer o mga manluloko ng tao, kasi po ang scammer po kasi mga kapatid ay hindi po yan naglalantad sa social media. Nagpo-post po yan ng dummy account, yung mga scammer na yan, na yung iba kumukuha pa ng mga mga picture sa mga taong legit, tapos ipapakita nila doon. Tapos kung
kung nakuha na nila ang payment, ibablock nila sa kanilang Facebook. Ayan po ang mga maling pamamaraan ng mga tao. Kaya po bago po kayo kumuha ng mga gamit o mga amulet man yan o kalmin, langis o ano, doon po kayo sa i-stock nyo muna yung ano niyan, yung account niyan, kung yan ba ay legit o ano yan, mga dummy account yung mga ginagamit na mga yan. Ayan po mga kapatid, sa nag-ano nito, sa nag-order nito sa akin ay ipapadala ko na ito bukas. Ayan, at hintay-hintay lang at mamaya ikukonsagrahan ko at nadasalan ko na rin ito kanina pa bago pagdating ay tinanggal ko muna yung mga negatibo dito sa gamit na ito. At saka mamaya ay ano na, pagbubuhay ng gamit, pagkukonsagra, pagbabasbas at patungkol. Ayan po. Dinasalan ko lang kanina to ng ang kunting mga dasalang, kunting patungkol sa mga taong magtatangan nito. Ayan. At hanggang dito na lang po mga kapatid, at God bless us all. Kung sino pong gustong kumuha ng mga gamit, amulet o kung ano man, ay mag-PM lamang po kayo sa akin, sa aking YouTube man yan, sa aking Facebook page. Ayan, sa aking Facebook account na Hashim. Doon po kayo at sasabihin ko po sa inyo kung magkano po ang pagpapagawa niyan. Ayan mga kapatid, at hanggang dito na lang, at God bless us all. Ingat po tayo palagi. Ayan. Sa may mga katanungan diyan, ayan, sa may mga katanungan, kung ano pong mga katanungan about sa spiritual, ay wag po kayong mahiyang lumapit sa akin, at kung hindi lang po ako busy ay sasagutin po natin ang inyong mga tanong. At yan na lang po mga kapatid, at hanggang dito na lang, at God bless.